the floor to our colleague from the lower house, Honorable R.D. Teves Jr. He is invited by this committee to shed light on the allegations about conspiracy and everything. You have the floor, Congressman Teves. Yes, sir. Thank you, sir. No, good afternoon. Sorry, I was very late. I came from another meeting. Inimbitahan nga daw po ako dito dahil sa conspiracy na something, but hindi ko na narinig yung portion na yun because I fell asleep when I was watching that Senate hearing. I saw the first portions. So if I may be enlightened on, hindi ko alam anong conspiracy yung sinasabi. Narinig ko lang yung pangalan ko noon. Just for the record, Congressman Teves, during the first or second hearing, Mr. Atong Ang intimated that apparently there is a conspiracy from among the other licensees. Parang napag-isahan siya na sirain yung kanyang reputasyon. So, nabanggit ang pangalan mo, pangalan ni Bong Pineda, ni Gerald Casculan, at saka yung isa pang mayor, at saka yung iba. But lately, per the statement of Mr. Atungang, sinasabi niya na Congressman Teves, mukhang wala, mukhang hindi involved. Yeah, kinler rin naman niya yung pangalan mo. He's just emphasizing Bong Pineda. Bong Pineda, and apparently, General Casculan? Yes, Your Honor. Ano lang, sabi, conclusion lang yun. Okay. Yan ang kanyang pakiramdam. Kaya, to give you the venue to give your side para naman sabihin nyo, nabanggit yung pangalan ko. Hindi mo lang ako binigyan ng tsansa ng aking mga colleague dyan sa upper house na makapagsalita. Then, kaya, we deem it proper na imbitahan ka namin para mag-share ka rin ng yung side kung ano masasabi mo, Congressman Teves. Yes, una-una dagang salamat, sir, no, for inviting me here, giving me the chance to makasalita naman sa side ko. Unang-una, hindi po ako licensee, at pangalawa po, kung conspiracy man kalaban kay Boss AA, magkaibigan naman po kami. Kaya malamang hindi ako kasama doon. Matagal na kaming magkaibigan. Yun lang. Thank you. Apparently, hindi ikaw yung sinasabi, Teves, eh. The Deputy Speaker. Thank you. Thank you very much, Congressman Teves. Maraming salamat. So, balikan natin si Colonel Avelino. Nakapag-oath ka na, di ba? Nakapag-oath ka na? Yes, sir. Opo, sir. Kailan ka naging chief ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna? Kailan at hanggang kailan? Kailan nagsimula at natapos? About 9:40, 9:35, sir. Ha? I was informed by the... No. Kailan ka... November 18 po, sir. I received the order November 18, about 9:40 in the evening of November 18, sir. 2020. 2020? Yes, sir. Opo, sir. November 18, 2020? Yes, sir. Hanggang? Okay lang, sir. Medyo magulo yung order ko that time, sir. Sige. November 18, I received the order at about 9:40 in the evening of November 18, 2020. Technically, ako yun, sir, yun chief PIU. The schedule of turnover ceremony, together with yung Kalamba, yung mga ibang mapapalitan, sir, ng November 19, 2020, sir, at 10 a.m. Nung hapon din yun, canceled ang order ko hanggang na-reassign ako ng November 27, 2020, sir. Naalis ako sa sa PIU ng October 19, 2021, sir. 2021, sir. October, when I admitted to be part of the PSOSEC, sir.
Undergoing ako ng OSEC, sir, ngayon. So, gaano kahabang stint mo as PIB? Almost 11 months, sir. 11 months. Opo. So, during this 11 months, ikaw ang chief nung PIB na yan. Yeah, opo. So, 2020 nag-start, di ba? November 27, 2020 po. 2020, 2021. So, most likely, lahat ng nangyayaring abduction doon sa Sabungan, sa Santa Cruz, Laguna, ikaw ang chief ng PIB. Yes, sir. So, ano nakarating na impormasyon sa'yo? You are the intelligence chief. Imposibleng hindi mo alam ang nangyayari doon sa area mo. Anong nangyari? Paano mo nalaman? Yung 4th District Team member, sir, inform me about doon sa nagreklamo na nagpapablatter, sir, sa Santa Cruz CPS na allegedly may nawawala po raw at nagpapablatter doon sa Santa Cruz CPS. Subsequently, sir, si Sir Pitalio, may provincial director din, also inform me. Pero hindi ko na po nasabi sa kanya na nagsabi rin sa akin yung team member ng 4th District. Immediately, tumawag ako sa Chief of Police ng Santa Cruz MPS, then Ma'am Gawiran, para mag-coordinate kung ano yung mga detalye po, sir. And I directed yung team supervisor po for the information of everybody po. May 4 pong district team ang Laguna PPO. At ang bawat pong distrito ay minamanduhan ng isang opisyal. Noong time na yon sa 3rd at 4th district team, ang team supervisor ay si Lieutenant Sasaluya po. So doon sa allegedly doon sa nakuha namin information, I directed Lieutenant Sasaluya to closely coordinate with and help yun COP po ng Santa Cruz MPS po. Dito ba siya? Si Lieutenant Kasaluya? Kataluya? Opo. Andito siya? Imbitahan nga ninyo, paupuin dyan. Sige, continue. In other words, Mr. Chairman, Colonel, itong area na to, ng pinangyarihan, nitong pinag-uusapan ngayon ay hindi ikaw ang on top of that particular area. Yes, sir. Itong sinasabi mo, si Lieutenant, lang po, excuse me po. Ang GPIU po, overseeing more or less 80 personnel, meron po kaming tracker team. Meron po kaming PSOU. Meron pong 4 na distrito. As well as the office personnel. More or less 80 personnel. Ako po yung nagsusupervise ng more or less 80 personnel. So, hindi ko po kakayanin talaga lahat yon. So, lahat po ng district team o lahat po ng team ay meron po talagang designated na officer. in this case, dito sa area na to, na pinangyarihan, sino yung designated officer? Kung yung tungkol po kay dito po doon sa kay Ma'am Lasco po, it is not Lieutenant Sasaluya kasi matagal na po siyang na-relieve. If I'm not mistaken po, may relieve na po si Lieutenant Sasaluya sa PIU. And also, may I allow, sir? Kung hindi na si Lieutenant Taduya no August 30, sino na? Captain De Guzman po, sir. The team supervisor po, opo. Andito rin si Captain De Guzman? No, sir. Yung mga whereabouts ng mga tauhan nila, you would know?
Yes, sir. Kasi nun, I closely coordinated with the DCOP of San Pablo CPS. I personally, sir, nandun ako sa area at nagpapa-allot kami. Captain De Guzman, the 3rd District Team. Ako po ang 2nd District Team ng PIU kasi ang dami po yun base dun sa sinabi sa amin. Marami yung tao. Hindi kakayanin po ng SWAT lamang ng San Pablo. Sandali. Ako naging City Intelligence and Investigation Chief ako ng Davao City. Napakalaking area. Kahit na buong Laguna, pwede yan mapasok sa Davao City kasi hanggang Mount Apo. Puput ng Mount Apo, Davao City pa rin yun. Biggest city in the world in terms of land area in Davao City. Pero, kung may gagawing kalokohan yung aking mga tao sa intelligence, sigurado mamumonitor ko. Ikaw ba kung may gagawing kalokohan ng mga tao mo, blind ka pa rin, hindi mo maalam? Alam ko, sir. Alam ko po. Alam mo? Opo. So in this case, dalawang cases. Itong kaso ng pagkawala ni Lasco at yung kanina, yung dalawang magkapatid, ini-implicate itong mga tao mo sa Provincial Intelligence Branch. Ano masasabi mo ngayon? Sir, si Staff Sergeant Paghangaan po is not assigned in intelligence at branch of the Laguna PPO. Hindi po siya assigned. Saan siya assign pala? Assign po siya sa Binyan CPS. Kaya nagtataka po ako, ni-implicate dito yung PIU na hindi naman po siguro former PIU po si Sergeant Paghangaan. Oo. Pero PIU siya. So, Pero naging matagal- PIU siya. Opo, sir. Matagal na po siyang wala sa PIU po, sir.